Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal na mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Isinama ni Marby si Sheila sa bahay? Oo. Gusto ngang iwan ni Marby dahil nahiya siya sa papa mo. Pero mapilit eh. Hindi nga kasi dumating ka agad ang kaibigan mo. Matagal din kasi akong nawala dito, kaya medyo matagal din ang kwentuhan namin. Ako man ay gustong-gusto nang makipagkwentuhan sa'yo kanina pagdating mo. Kaso nakapulupot sa braso mo ang nobya mo eh. Malambing lang ho talaga si Sheila, pero mabait yun. Tita, ano raw ho ba kasi ang gagawin ni Marby sa bahay? Inutusan ko siya na ibigay ang gamot sa papa mo. Baka kinukumbinsi na yun ng papa mo kaya natagalan sila. Ano hong sabi sa inyo, tita? Inalok ni Papa ng trabaho si Marby? Oo, kaso ayaw nga niya eh. Kung ayaw ni Marby ng trabahong inialok ni Papa sa kanya, hindi kaya ialok niya yun kay Sheila? Yan ang hindi ko alam. Pero ikaw ang higit na nakakakilala sa nobya mo. Kaya ikaw dapat ang makapagpapasya niyan. Hindi ko rin po alam, tita. Hindi naman siguro aalokin agad-agad ni Papa si Sheila ng trabaho dahil hindi naman ito kilala eh. Siya nga po pala. Ano ba sa palagay ninyo ang posibleng sasabihin ni Papa kay Marby? Hindi kaya tatanungin ako ulit sa kanya? Noon pa kasing araw na ipinatawag ng papa mo si Marby para magtrabaho. Gaya ng sinabi ko, ayaw ni Marby na magtrabaho sa bahay ninyo. Teka, ikaw yung dapat na magkwento sa akin eh. Ano bang nangyari? At biglang-bigla naging tunay na lalaki ka. Totoo na ba yan? O pang front lang? Ha? Pamangkin, sagutin mo ako. Sekretary ko sana, kaso ayaw niya eh. Mas gusto pa yata ang mapagod sa kakukommute. Ang tituon, nang-aalas ka na naman. Ano po ba ang requirements na hinahanap niyo, sir? Hindi naman kailangang hanapan ko ng requirements si Marby dahil bukod sa college graduate na siya, anak pa siya ng kapatid ko. Ganun po ba? Ay, sayang. May sinasabi ka ba, Sheila? Wala ho. Ang sabi ko ho
Dapat lang na si Marvin ang maging secretary niyo. Kaso ayaw niya kasi. Teka, ewan pa talagang maging sekretary ko ha, Marby? Tito, kung gusto ko, noon pa sana. Hindi naman kaya sasama ang loob mo. Kung sakaling ialok ko ang trabaho kay Sheila. Anong masasabi mo, iha? Ho? Ano bang natapos mo? Undergraduate lamang po ako ng secretarial, sir. Undergraduate ng secretarial? Gusto mo bang maging sekretary ko? Ang sabi ko, kung gusto mong maging sekretary ko, kung oo ang sagot mo, bukas na bukas din ay makakapagsimula ka na. Maliwanag ba sa inyo, tungkol ang plano natin? Oo naman. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang lahat ng sinabi mo sa akin na gagawin ko. At nakausap ko na rin ang mga kasama natin, Diego. Payag sila. Kahit wala raw munang pera. Basta raw, kapag naisakatuparan mo na ang lahat, hindi mo sila kakalimutan. Pwede ko ba naman silang kalimutan? Sila at ikaw ang kailangan ko. Nagagawa ng lahat ng planong ito, Tukmal. Makakaasa ka at the right pay, Diego. Oo. Basta pagbutihin mo ang trabaho at huwag kayong pumalpak. Ikaw at ang mga kasamahan mo, pagbutihin ninyo ang pag-arte mo para kapag ipaniwala talaga ang palabas natin. Tingnan mo nga naman ang swerte, ano? Sumama ka lang sa akin. Nagkatrabaho ka na kaagad. Natuto nga ako. Kahit undergraduate ako ng secretarial course, tinanggap ako ng tito mo. Bakit hindi mo kaagad tinanggap? Bukas ka na raw magsisimula kung gusto mo eh. Paano naman si Jonas? Hindi ko pa nasasabi sa kanya eh. Hindi ko nga alam kung papayagan niya ako. O di kumbinsihin mo si Kuya Jonas. Teka. Paano pala kayo naging magtito ni Sir Ignacio? Magkapatid silang dalawa ni Inay. Si Jonas, paano naman kayo naging magpinsan? Ha? Ang sabi ko, kung magpinsan kayo ni Jonas, paano kayo naging magpinsan? Magkapatid bang ina o ama ninyong dalawa? Ha? Ay yung nanay ni Kuya Jonas at ang inay ko magkapatid. Ganun ba? Sana nga. Payagan akong Jonas na magtrabaho sa tito mo, no? O di kausapin mo siyang muli mamaya. Malay mo, papayagan ka. Talagang kakausapin ko siya at sana ay payagan niya ako. Ano? Gusto kang gawing sekretary ni Don Ignacio? Oo, pero ang sabi ko pag-iisipan ko pa. Dahil nga, kailangan ko munang ikonsulta sa'yo. O ano, papayagan mo ba ako? Ewan ko, hindi ko alam. Sige naman payagan mo na ako. Pangarap ko kasing maging secretary. Kaya nga ako kumuha ng secretarial course dahil ang maging secretary ang gusto kong trabaho.
bang nasa opisina na lamang ako? Pag-iisipan ko. Pero sa ngayon ay matulog muna tayo. At ako'y pagod sa biyahe. Sinasabi ko na nga ba kung hindi tatanggapin ni Marvy ang trabaho, kay Sheila ialok. Dahil may itsura si Sheila bagay sa kanyang maging sekretary. May tindig, maganda, at ang pangangatawan niya, palangiti pa. Kinukulit nga ako kanina ni Sheila na payagan ko raw siyang maging sekretary ni Papa. Oh, di payagan mo na. Ayaw mo ba nun? Sekretary ng papa mo ang magiging manugang niya. Di ba? Pag-iisipan ko pa, tita. Iho, hindi kaya si Sheila ang maging tulay para maayos kayo ng papa mo? Ho? Anong ibig ninyong sabihin, tita? Kung sekretary ng papa mo si Sheila, pwedeng makatulong si Sheila para makapag-ayos kayo ng papa mo. Tita, sakali mang gugustuhin na niya Papa ang magipag-ayos sa akin. Ayoko muna. Iho naman. Ayoko, tita. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga sinabi niya sa akin. Maaring naghilom na ang mga sukat na natamo ko buhat sa kanya. Pero ang mga masakit na salita na binitiwan niya ay sariwang-sariwa pa rin. Iho, patawarin mo na ang papa mo. Matagal nang nangyari yan. At naniniwala ko na sa itsura mo ngayon, matutuwa ang papa mo kung magpapakita ka sa kanya at ipapakilala mo si Sheila na nobya mo. Ay nako, parang nakinikinita ko ang tuwang mararamdaman ng papa mo sa oras na ipakilala mo si Sheila na nobya mo. Tita, huwag mo na kayong mangarap. Dahil napakalayo pa sa isip ko ang bagay na yan. Oh, ano sweetheart? Napag-isip-isip mo na ba ang sinasabi ko sa iyo? Oh, Oo, sige naman sweetheart, oo. Hindi pa ako humihingi sa iyo ng kahit ano. Ito lang naman, ang makapagtrabaho ako sa trabahong gustong-gusto ko. Sawang-sawa na kasi ko sa pagtitinda ng kamuti Q at banana Q eh. talaga bang gusto mong maging boss? Si Don Ignacio? Ang trabahong iniaalok niya sa akin, ang gusto ko. Pangarap kong trabaho yun eh. Kaso, undergrad ako, kaya hindi ako mapasok-pasok sa trabahong gusto ko. Okay. Bigyan mo pa ako hanggang bukas at sasabihin ko sa'yo ang desisyon ko sa makalawa. Sweetheart, sa pamamagitan niyan, mapapatunayan mo sa akin na talagang mahal mo ko. Mabuti naman at pinasyal mo ako dito. Akala ko kinalimutan mo na ako eh. Pwede ba namang kalimutan ko ang nag-iisa kong kapatid? Teka, uminom ka na ba ng gamot mo? Ano pa nga bang gagawin ko kundi alagaan ang sarili ko? Paano naman kasi? May anak akong naturingan na mag-aalaga sa akin. Pero nasaan siya? At may kapatid akong sinasabing aalagaan ako. Pero hindi naman dito pumupunta. Kuya, huwag ka nang magtampo. Naririto na nga ako eh. Teka, balita ko inalok mo raw ng trabaho si Sheila na kaibigan ng Marvy. Totoo ba? Oo,
Ayaw kasi ng anak mo eh. Ilang beses ko na siyang tinanong kung gusto pero talagang ayaw. Napansin ko si Sheila, may itsura at magandang tindig. Kaya siya ang inalok ko. Ano naman ang sabi ni Sheila? Pag-iisipan pa raw dahil kinukonsidera nito ang sasabihin ng kanyang nobyo. Patunay na mabait siya. Sana nga'y babae na ang naging anak ko. Hindi ang isang binabae. Kuya, nariyan na yan. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang kalagayan ng anak mo. Kung sana pumayag si Jonas na sabihin ko sa papa niya ang kanyang pagbabago, siguradong matutuwa si Kuya Ignacio. Oh, natahimik ka. Hindi naman. Naalala ko lamang ang anak mo. Teka, saan mo ba gustong magpahinga? Gusto mo ba dito sa veranda? Presko dito. Siya nga pala. Kung nangungulila ka na sa anak mo, pwede kong sabihin sa kanya na pumunta dito. Bakit? Nagkakausap ba kayong dalawa? Hindi. Pero si Marbe, alam mo naman ang dalawa, matalik na magkaibigan kahit na magpinsan. Ang walang hiya. Huwag mong papupuntahin dito ang taog yun. Kuya, hanggang kailan mo titikisin na ang anak mo? Huwag mong babanggitin sa akin ni pangalan ng lalaking yon. Kundi akong magagalit sa'yo. Kuya naman walang kasalanan ang anak mo sa'yo. Anong walang kasalanan? Ang maging bakla, yun ang kasalanan niya. At hindi ko siya matatanggap hanggat hindi siya nagpakalalaki. Diego, kumusta yung iniutos ko sa'yo? Nakausap mo ba si Mr. Ong? Ay, oo, Papa. At sinabi niya na tatawagan ka raw bukas para maisarang usapan ninyong dalawa. Yung mga trabahador sa isang factory natin, nasweldohan na ba sila? Hindi pa yata eh. Kasi ayon sa inyong treasury, hindi pa raw kayo nag-i-issue ng cheque. O sige, mamaya. Pagkahatid mo sa akin ay ibigay mo ang cheque na pay to cash. Sige, Papa. Para magkapera na ang mga trabahador natin. Kawawa naman silang hindi sila masahuran sa idinagdang oras at araw para sa kanilang payday. Tita, paano ito? Ginawang sekretary ni Papa si Sheila. Anong gagawin ko? Pipigilan ko ba? Wala namang masama kung maging sekretary ng papa mo si Sheila. Pero tita, paano ko siya susunduin at ihahatid? Di hayaan mo na lamang siyang umuwi mag-isa. Huwag kang mag-alala. Ako muna ang maghahatid sa kanya at susundo habang hindi pa niya kabisado ang pasikot-sikot dito. Tita, hindi lang naman doon nagtatapos sa hindi niya alam ang lugar na ito eh. Siyempre, gusto ko naman po siyang sunduin at ihatid sa trabaho niya. Pero paano ko yung gagawin kung mismong sa bahay siya magtatrabaho? Ano kaya kung ikaw na mismo ang magipag-ayos sa papa mo? Ayoko tita. Nakayanan kung wala siya sa loob ng maraming taon. Mas makakaya ko pa ngayon. Lalo na tapos na ako sa pag-aaral. Lalong hindi ko na siya kakailanganin pa sa buhay ko. Hindi naman pwedeng hadlangan mo si Sheila, lalo't hindi niya alam ang tungkol sa inyong mag-ama. Maliban lamang kung ipagtatapat mo sa kanya ang totoo mong pagkatao. Ano po? Ipagtapat mo ang totoong kaugnayan mo sa papa mo at sa totoong sitwasyon para maintindihan ka niya. Oh, Yun lamang ang alam kong paraan para maintindihan ka ni si Sheila. Kung hindi, bakit ayaw mo siyang maging sekretary ng papa mo? Ganun pa man,
May maitutulong din kung magtatrabaho si Sheila sa papa mo. Malalaman mo kung ano ang nangyayari sa loob ng pamamahay ninyo sa pamamagitan ni Sheila. Narinig mo bang sinabi ko? Wala akong anak na binabae. Nag-iisa lamang ang anak mo, si Jonas lamang. Siya lamang ang pwede mong pagkatiwalaan ng lahat ng kayamanan mo. Noon yun, oo. Pero hindi na ngayon. Pero kuya, pareho na tayong matatanda. Ay, mas gugustuhin ko pa sigurong ibigay sa iba ang kayamanan ko kaysa ibigay sa haliparot na yon na alam kong kapwa lalaki niya uubusin lahat ng kayamanan ko. May tao. Sino kaya ito? May inaasahan ka bang bisita, anak? Meron. Si Sheila. Sheila, pumasok ka na. Bukas ang pintuan. Pumasok ka na. Ikaw? Sino kaya ang dumating? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.